Pero ayan mga idol, nag-umpisa na yung sprint nila. Amir Mayari po, 19. So ito mga idol, nagsimula na ng sprint and sa umpisa pa lang nakikita nyo ang laki ng... So na tayo mga idol, start na tayo ng sprint challenge. Sali ka ba partner? Turuan mo sprint itong mga bata na to. Matalo ko yun. Ah, Matalo ko. kaya ikaw ang pasok. Idol, may nagbabalik ko. Pero gaano kataba? Camera 2. Nga pala mga idol, ito ay araw ng Sabado kaya meron ding karera dito sa may Silex. And since nandito na lang din tayo, syempre hindi natin sasayangin yung pagkakataon na magkaroon ng konting ensayo. Tamang-tama, nagbakasyon dito sa Pilipinas yung kaibigan natin na ex-pro na ngayon ay nakatira na sa Dubai. Makipaglaro tayo sa kanya and tingnan natin kung ganun pa rin siya kalakas tulad nung dati na nandito siya na lumalaro ng mga pro tours. Kasama nga pala natin sa karera na to si Mario, yung partner natin, and then si Mark at saka si Ivan. Makakatulong natin silang tatlo dito sa karera. Ang problema, sobrang lakas talaga ni Jay Tolentino kaya tingnan nyo kung ano ang nangyari. Nung second lap tumira siya and sinubukan kong kumapit mga idol. Tingnan nyo kung makakadikit ako. So yun mga idol, nakadikit naman tayo nung unang tira niya na napakatindi. Pero ang problema, pagkatapos kong dumikit ay wala na akong maisipa mga idol. Samantalang siya ay medyo hininga lang. Iba talaga ang mga baga ng mga pro mga idol. Kahit na sabihin natin na matagal na siyang hindi pro, pero pagka-ensayado talagang mahirap bantayan. So dahil sa tira niya na yun mga idol, ay naka-breakaway kami pansamantala. Pero syempre dahil nga hingal ako at pumalit ako dito sa harapan, hindi ganun katulin yung palit ko. Kaya ang nangyari ay inabutan din kami ng grupo kasi ex-pro din yung nagdala sa likod. After na abutan kami ay marami pang suklian na nangyari pero ito ang nangyari mga idol. Eventually ay naka-breakaway siya pero kasama niya yung dalawang ex-pro na dati niyang teammates, si Bernard Luzon at saka si Jason Gregorio. So tatlo silang ex-pro sa harapan at saka isang amateur. Ang problema lang, yung dalawang ex-pro pala ay mga late dumating so hindi sila counted or hindi sila kasali sa karera. So bali dalawa lang talaga silang breakaway kasama yung isang amateur na si Christian. Sa lakas ni Jay Tolentino at nung kasama niya, hindi na namin sila inabutan. Ang nangyari ay nag-sprint na lang kami para sa 3rd, 4th, and 5th place. So ito yung sprint namin mga idol. So ito mga idol yung pinaka-peloton natin and andyan pa si Ivan kasama pa natin si Ivan, tapos nandyan din si Mark and nandyan din si partner si Mario Ramirez. So kasama natin sila dito sa may peloton pero reduce na yung peloton na to, marami nang nalaglag tapos ito na lang yung natira. Medyo malakas kasi yung dalahan kanina tapos tirahan ng tirahan kaya yung iba medyo nabunsol na iwanan na. Merong ex-pro na nasa likod natin mga idol, nagpapahinga lang, pinapanood lang niya yung mga activities dito sa may harapan. And ayan, merong tumira sa harapan at meron ding nag-check syempre kaya tumuli ng ganyan, siguro nasa 45 yung takbo and tayo recover lang sa likod. Ayan si Mark Felix, medyo bumigay na si Mark Felix and ang alam ko si Ivan sa likod ko ay bumigay na rin kasi hindi ko siya nakita doon sa final sprint. So ayan, merong tumira na naman na dalawang rider, merong tumira na dalawang rider, hindi pala tumira, yung isa lang yung tumira tapos hinabol ni Mario Ramirez. And then eto, sunod-sunod lang tayo mga idol, conserve tayo ng energy kasi parang mga 500 meters pa to. Ayun yung tulay doon sa may malayo, nakikita nyo, yun yung finish line bago dumating doon sa tulay. So eto mga idol ay nag-relax yung peloton, tapos remember meron tayong ex-pro sa likuran, ito siya mga idol. Ayan, tumira mga idol kasi naka-recover siya, walang nag-check sa kanya and malapit na yung finish, so malamang hindi na yan abutan. So ito tayo naman ay pinapabayaan ko silang tumira at maghabol, then tututok tayo dun sa may likuran nila and hopefully ay matagos natin. So ang tumagos na sa finish line ay tatlo na kasama si Edgar Gregorio and dalawa na lang yung hinahanap. Tingnan natin kung makaka 5th place pa ako o makaka 4th place dito mga idol. Malapit na yung finish line, last 100 meter na lang siguro and
Ayun, inabutan ni Mario yung isang rider kaso ayun yung line. Hindi na ako umabot. So, pang-anim ako mga idol out of dun sa lahat ng kumarera. Sayang kasi hindi man lang tayo nakapasok sa top 5. Pero okay lang, ensayo lang naman to mga idol. So, punta na tayo dun sa sprint challenge ng BDT. Bago ang lahat mga idol, hayaan muna natin silang magpakilala. Pangalan, edad? Carl Joaquin R. Mercado po, 16 years old. Max Serrano Mangilit po, 21 years old. John Lores Santiago, 18 years old. Lakas niyo ha? John Vincent S. Jacinto po, 17 years old. Roland Elbon Buena po, 19 years old. John Mark Lano po, 17. Francis Roy Joseph, 11. 21. John Mark Laudio po, 16. 16. April Boy Domingo po, 17. Victorino Gambay Jr. po, 17. Christopher Aguilar po, 20. Amir Mayari po, 19. Agam Briones, overage. So ang gagawin natin para malaman natin kung sino yung sprinter, magpe-face off tayo ha. Pares-pares para elimination. Yung pinakamalakas na tatlo na sprinter, merong 1,500, tapos 300. Tapos yung mga talo, 200 na consolation. Thank you Tap Tap Send. Thank you Francia sa sponsorship. So ito, makinig. Nakikita nyo yung asphalto na yon? Doon yung mag-start yung remate. Basta kung sino yung maunang tumawid sa finish. So itong anino na to, ito yung pinaka-finish natin. Hindi, ako na lang mamimili. Kayong dalawa. Kayong dalawa. Kayong dalawa. Kayong dalawa. Kayong dalawa. Ha? April Boy. Tsaka si Victorino, patay ka ngayon. Pepper, si Amir. Free si ano? Free. Para pasok na agad sa next round si Ivan. Pila na kayo sa doon? Sa may Taga, sama ako. So ito yung lineup natin mga idol, parang sa basketball lang. Kung sino yung matalo sa dalawa ay tanggal na and then mag-a-advance yung mananalo hanggang makarating tayo doon sa pinaka-championship natin. So ang mananalo ay merong 1,000, yung second place ay merong 500, yung third place ay merong 300, and then yung the rest ay merong tig to 200 basta nag-participate lang. Again, thank you sa Francia and Tap Tap Send for making this possible mga idol. So dito mga idol, ang maglalaban for the sprint ay si Joaquin at saka si Mac mga idol. Si Joaquin mga idol yung nanalo dun sa ating Ahon Challenge, and si Mac naman yung nag second place dun sa may dati nating trial sa may Ahon. No, kung natatandaan nyo pa yun, medyo matagal na yung video na yun. Pero ayan mga idol, nag-umpisa na yung sprint nila and mukhang mas maganda yung forma ni Joaquin mga idol. Si Mac naman medyo hindi stable at naawa na si Joaquin. Mukhang si Joaquin na boom! Si Joaquin mga idol, and eliminated na si Mac sa ating sprint challenge. So ganun lang yung mangyayari lagi mga idol, mag-i-sprint yung dalawa and kung sino yung matalo ay eliminated na. So ito ay malayo yung agwat nila, actually isang bike length yung agwat nila. So mas malakas yung sprint ni Joaquin kesa kay Mac mga idol. So currently mga idol, ito yung ating standing. So si Mac ay na-eliminate na, and then balik tayo dun sa start line at tingnan naman natin si Lawrence at saka si JP kung sino ang mas malakas sa sprint sa dalawa. Alam ko si Lawrence may sprint talaga to, so tingnan natin si JP. Kanya na, daan-daan, tayo nyo kami. Go! Hop! Ayan, okay, ito po yung driver natin, si Juan Nilo. Siya po panalo dito. Go! So ito mga idol, nagsimula na ng sprint and sa umpisa pa lang nakikita nyo ang laki ng agwat kagad ni Lawrence and wala nang chance na makahabol si JB sa umpisa pa lang. Nakita nyo, diba? So talagang may power talaga tong si Lawrence pagdating sa sprint. Alam nyo mga idol, napaka-importante ng bike position pagdating sa sprint. So panoorin nyo yung difference ng position ni Lawrence at saka ni JB mga idol. Makikita nyo si Lawrence ay mababa dun sa bisikleta at talagang may diin na ibinigay siya doon sa may handlebar niya. Samantalang si JB parang alanganin siya na dumiin sa handlebar, mataas yung katawan and parang alanganin din yung pagsipa niya, hindi siya confident
confident na bigyan ng power yung kanyang bisikleta. Yan din yung tinuturo ng mga pro mga idol. Kailangan maganda yung position nyo sa bisikleta pagdating sa sprint para maibigay nyo yung power ninyo. Hindi lang lahat ay nakadepende sa hita, kundi buong sistema yan mga idol. Mula sa kamay hanggang sa paa, kasama na ang hita, ang bewang, ang balikat, pati na rin ang torso. Pasok na si Lawrence sa finals and eliminated na si JV mga idol. So ang next na maglalaban ay si Jopay at saka si JM Liet mga idol. Si JM Liet siya yung nag second place dun sa ahon challenge natin. Pero tingnan naman natin dito sa patag kasi napakatangkad ni Jopay at napakaliit ni JM. So David versus Goliath yung magiging laban. Let's see mga idol kung sino ang kukuha. So ito mga idol, panoorin natin. Tingnan nyo yung size difference ng dalawa. Si Jopay yata ay nasa 5'11 and si JM Liet ay parang nasa 5'2 lang yata mga idol. So tingnan natin kung makakaporma si JM Liet dito. May advantage si Jopay. Inupuan lang ni Jopay, ano? Inupuan ni Jopay si JM Liet nakatayo. Come on JM Liet, tumayo na rin si Jopay. Tumingin pa sa likod si Jopay mga idol. At ang layo ng diferensya nila, nag-bike throw pa si Jopay mga idol. So eliminated si JM Liet dito mga idol. Tingnan natin yung slow-mo replay and eto siya mga idol. Tumingin pa kanina niya si Jopay, no? Tapos ayan, nag-bike throw pa si JM Liet ay bago pa dumating sa finish line ay nag-surrender na. So expected ko na yun mga idol kasi nga medyo disadvantage si JM Liet, no? Dahil pure climber si JM Liet mga idol, kilala ko yan. So ang next na maglalaban mga idol ay si Roland at si JM2. Si JM2 ay nag third place doon sa may ahon challenge natin. Si Roland naman ay parang pang-anim yata. So let's see mga idol kung sino sa kanilang dalawa ang may mas malakas na sprint. Let's go! Game! Ako, match to match. Match. Roland, siya yung nag second place sa ahon ng isang araw. Ay, si JM pala, si JM. Diba, naku po, naunahan. And ang nanalo mga idol ay si JM2. Pero tingnan nyo, kakaiba yung kanyang sprinting form. Nakahawak siya sa hoods. Naalala ko tuloy dito mga idol yung sprint ni Alberto Contador na nakahawak sa hoods. Kaso ako naman yon mga idol, kaya siguro dun siya nakahawak. So eliminated na si Roland and papasok sa next round si JM2. So ang next na sasabak sa sprint ay si April Boy at saka si Victorino mga idol. Medyo magiging matindi yung laban na to mga idol kasi si Victorino ay kilalang sprinter dito sa may Silex kasi madalas siyang kumuha ng sprint lalo na sa MTB category. So malalaman natin ngayon kung sino ang mas malakas na sprinter sa kanila ni April Boy versus Victorino mga idol. So eto, nagra-riding lang sila. Tingnan natin kung ano gagawin nila. And ayan na, sinimulan ni April Boy and pantay sila halos pero nauna ng konti si April Boy. Mukhang bumabawi si Victorino. Tingnan natin kung didikit. Tingnan natin mga idol. And nauna si April Boy. Kalahating bike lang mga idol. Sila, eto na yata so far yung pinaka-close natin na sprint dahil kalahating bike lang ang lamang ng isang rider. So eto mga idol yung ating replay and nakita nyo naman parehong maganda ang kanilang sprinting form. Nauna lang ng konti yung start ni April Boy kanina, no? Baka yun yung naging dahilan ng pagkatalo ni Victorino pero yun nga, napaka-close ng laban and talagang kalahating bike length lang ang kanilang pagitan. So eliminated na si Victorino, pasok si April Boy sa next round. Ang next race natin ay si Amir at saka si Pepper mga idol. Parehong matangkad ito and medyo chubby lang si Amir ngayon mga idol. Tingnan natin kung kakayanin niya si Pepper dito sa sprint. Alam natin na malakas na sprinter itong si Amir, pero si Pepper kasi first time kung makikita may sprinting na natin mga idol. April, oo, nadali, no? Go. Okay, Pepper, limating mo na! Ala! Umiipit. Lipat mo muna. Atras. Chain sack. Sobrang hindi gamit. Oo, kalanan lang eh. Sobrang lakas ko. Sobrang lakas. Problem pa. Kakalas na nga lang eh.
Ayusin mo muna, dahil pinaikot mo muna. O, game. Ah. Dati. Tumaba. Tayo ngayon eh. Tumaba. Sa asfalto ha, dyan sa asfalto. Three, two, one, go! Go! Punta na tayo ni Amir! Nadali ba? So yun mga idol, nadali pa ni Amir yung panalo dito sa may matchup nila ni Pepper. Nanasahan ko na magiging close ang laban kasi medyo wala sa kondisyon si Amir. And si Pepper naman ay medyo matangkad din at mukhang pangpatag talaga. Pero ang nangyari ay hindi man lang naging close ang laban. Iba talaga pagka natural yung talent sa pag-sprint. So yun, eliminated si Pepper and finals na tayo mga idol. Ang gagawin natin ay paglalaban-labanin natin lahat nung nanalo. No? Isang karera na lang. Tingnan natin kung sino sa kanila ang talagang pinakamalakas na sprinter ngayon. Oh, yung mga nanalo, asa na? Masyado mong maiksi? O, dilayuan natin. Bitin ko kang ano. Pero dyan lang po yung rimetahan. Opo, pero Kaya yung ano. Yung duelo lang po talaga maikli. Ah, gaano kalayo? Tingin nyo. Doon po siguro sa may signboard po yan. Layo ah. Yung pangalawa lang, sa gitna ano. Oo. Oo, yan lang. Riding lang naman eh. Yung una lang po. Kahit kami kamo na yun. Oo, yung may mga tao na yun. Magre-rematch ka ba? Magre-request ka ba ng rematch? Sige mo. Rematch? Payag ka? Payag ka? O sige, isa, rematch daw. Rematch lang, itong dalawa. Saan tayo mag-start? Para pagbigyan ko kayo. Tapos, Ayaw nyo ba? Ayun, sige. Hindi naman sila close eh. Malayo eh. Yung sa inyo yung maiksi yung gap eh. Oo, kaya close yun sa inyo. Sige. Sino yung mga nanalo? Punta na doon yung mga nanalo. Punta na doon. Wala nga ka, Pepper. Siguro mas mataas, mas mabilis ang ano. Mas mabilis yung ano, 35. Isang pa wala lang sila. Ha? Okay, pila na. Oh, hintayin na kami. Kayong dalawa, Victorino and April Boy. Maintain nyo ng 35. Ha? 35, tsaka nyo pawalan doon sa espalto ha. Di na ako pipilang. Basta pagdating ng asfalto, game na. Okay? Go game. 35. Tabi kayo. Sige. Tara, yung dalawa yan? Malakas pala yung hangin. Yan. Rematch, humingi ng rematch. Masyadong close. Sa drops, April. Nasa hoods ha? Nasa hoods! Come on! Woo! Wala ka. Ano talaga siya? So yun mga idol, kahit pinagbigyan ni April ng rematch si Victorino ay si April Boy pa rin ang kumuha. So malakas ang remate talaga ni April and kung napapansin nyo ay sa hood siya nakahawak mga idol. So talagang kakaiba itong lakas ni pinapakita ni April Boy dahil kahit hindi optimal yung kanyang position, hindi ganun ka-aerodynamic ay nanalo pa rin siya. So interesting to para sa akin kasi gusto kong malaman kung si Amir pa rin ang number 1 na sprinter ng BDT or meron ang papalit sa kanya dito sa BDT 2.0. Let's see mga idol. Oo, semifinals na to, yung mga nanalo. So eto mga idol, semifinals na to and basta pinawalan pwede na and tumira si Jopay ng maaga mga idol. Yan ang signature move ni Jopay and hindi na anticipate na Joaquin yun. Tingnan natin kung aabot sila sa finish line na umi-sprint dahil napakalahi ng finish line na to mga idol. Idikit mo Joaquin, idikit mo. Konti na lang pero mauubusan ka na ng karsada dahil ayun na rin yung finish. Tingnan natin mga idol, tumingin na sa harapan sa likod si Jopay and bumigay na rin si Joaquin. Jopay for the win para sa kanyang first semifinal match mga idol.
So yon ang ating first semi-final match and si Jopay ang kumuha nito mga idol. Ang next natin ay si Lawrence at saka si JM, si JM2 mga idol. And itong dalawa na to, tingnan natin kung titirahin kagad. Hindi tinira kagad. And bagkos ay mukhang tihintayin nila yung asfalto bago magsimula ang remate. So tingnan natin mga idol kung sino ang kukuha dito. Parehong taga General Natividad dito at pareho ng training ground. And kung maalala nyo, si JM ay sa hoods or umi-sprint, kakaiba yung sprinting technique niya. And si Lawrence ay sa baba. And ayan, nauna si Lawrence mga idol. Lumalayo pa at mukhang hindi na aabot si JM dito mga idol. Oops! Lawrence for the finals mga idol. Lawrence for the finals. So ang next matchup natin ay si Amir at saka si Ivan mga idol. Si Ivan ay fresh ang legs dahil wala siyang nakalaro ng first round natin. Libre siya, no? So andito ngayon siya sa may semifinals natin. Next round nito ay finals na. Si Boyong yung free para sa finals. 4 yung maglalaro mga idol. Wala kasi siyang makapartner. So ito yung dalawa. Yung isa si Ivan yung nasa far side and nasa near side ay si Amir mga idol. Nakita nyo medyo mataba talaga si Amir ngayon. Mas mataba pa siya kay Ivan mga idol. So tingnan natin kung sino ang kukuha. Fresh ang legs ni Ivan. Baka madali pa si Amir. And si Amir nakaupo lang at nakahawak pa sa hoods ang kanyang remate. Lumayo ng unti-unti pero yun, hindi na inabutan ni Ivan yung remating nakaupo ni Amir mga idol. So malakas pa rin si Amir kahit papano, di ba? Dahil nadali niya yung fresh legs. Gusto ko nga, sabay-sabay kayong 4. Ako po magli-lead out. Ba't ikaw magli-lead out? Kasali ka. Ako, ganun lang po, 4. Tara, 4. Finals na to, finals na. Tara, hintayin niyo si Amir. Bagal naman nung... Saan ba ulit mag-aala? Doon po ulit. Doon, hintayin niyo sa finish. Hintayin niyo sa finish. Tara dito sa finish. Tayo sa ano? Ayan, hintayin lang po natin si Amir. Sali tayo para pagka tayo kumuha 1,000 sa atin. Ilan pa sa tide ka lang? 500. Tapos 300. Tapos 200 consolation. Dito, pumunto ka muna. Si Amir nakaupo lang Ikaw naman nasa hoods para kung rumimate. Plus na yan Finals na to. 4 sila. Sabay-sabay na po kaya Angelo. Oo, sabay-sabay na. So ganito mangyayari, pwede na nilang start yung remate nila basta't pinawalan. Pwede nyo nang start yung remate nyo kagad kung gusto niyo. Basta parang normal na sprint lang. Pwede nyo nang tulinan pag pawala dito sa sign na buwelo kayo ng konti. Tapos paglagpas sa sign na to, game na yan. Pwede nyo nang tulinan, mag-breakaway kayo, mag-sprint kayo, hintayin nyo yung remate, o buwelo kayo ni Francis o kung ano man yung mangyari Nagbuelo ko sila. Bahala sila. So ito yung ating 4 na finalist, no? Kung rumimate nasa hoods, ito naman ginulangan si Joaquin. Kaaga nung pawala. Ito rin nasa hoods din yata ito rumimate. Ito naman nakaupo, hindi tumatayo. So ang mangyayari mga idol, nilayuan natin ngayon. So ang mangyayari ay basta't paglagpas dito sa sign natin na una na to, 500 meters away. So exit 500. Ibig sabihin yan, yung tulay na yan 500 meters away. Diba? Kung gusto nyo naman may lead out, kung sarili nyo, kung gusto nyo sabay-sabay kayo tapos magja-jump kayo, sarili nyo ng diskarte yan. Basta kung sino yung mauna, pangalawa at pangatlo, yun yung mayroong first, second, third. So actually, isa lang naman ang hinihintay natin dito. Si April. Pero wag nyong pagbibigyan dahil 1,500 at 300 din yung 1, 2, 3. Okay. So may pang merienda na kayo. Salamat tap. Sabihin ko pag go Sabihin ko pag go. Okay, ready na si Kapitan. Let's go. Mga idol, sino kaya ang kukuha? Si
Chubby. Si Chubby kaya, si Chubby. Si Chubby. Si Lawrence, si April Boy. O kaya naman si Francis, ayun sa may pauna. Si Ivan, yung pinakatatay nila dito. Kaya sa harapan. So, tingnan natin. Final na remate. Let's go. Dito kaya. Lakas ng hangin. Ay, kagabi, oh. Francis, oh. April Boy ang kumuha, pangalawa si Lawrence, pangatlo si Amir, and pang-apat si Francis. Congratulations. So yun, congratulations sa mga nanalo. First si April Boy, second si Lawrence, third si Amir, and bago lahat yung nasa finals actually, pati si Jopay, si April Boy yung nanalo, siya yung pinakabago dito mga idol. And syempre consolation prizes para dun sa ating mga ibang BDT riders na kahit pa paano nag-participate dito sa ating challenge. So hanggang dito na lang mga idol. Salamat sa panonood. And panoorin nyo yung Ahon Challenge kung hindi nyo napanood yun mga idol, kasi maganda rin yung naging kinalabasan ng karera. And nalaman natin kung sino yung pinaka-climber doon. Sa next video namin mga idol, ipapakita ko yung pagpunta namin sa may Mall of Asia at yung pagbiyahe pa uwi. Na-meet namin yung aming mga secondary sponsors, namely Kalasag Helmet and Happy Bike. So in the future makikita nyo na pinifeature din namin yung mga products nila. So hanggang dito lang muna mga idol. Hanggang sa muli. Peace! Thank you kay Nilo. Si Kapitan, shoutout sa mga taga San Felipe. San Felipe Matanda. Shoutout mga pagkat sa darating na halalan, huwag kalimutan, di ba?